Ang maliliit na bagay ay makakain. Ang malalaki ay hindi pwede. Pati ang ganito kalaking kumot na seda ay nawala na rin. Hindi ako makapaniwala. Uy, may isa pa. Doktor Militar. Doktor Militar. Ayos lang po ba, Doktor Militar? Ang init. My Lord Ginoo. Mukhang kumot at unan ito. Ngunit bakit ang kumot na ito ay sobrang init? At hindi ito gawa sa bulak? Prinsip, ito ay isang kumot na gawa sa silkworm cotton na tanging sa palasyo lamang ginagamit. Kung ito ay sa mga mamamayan at mga kawal ko. Kung sana'y may ganitong kumot, hindi sana ganoon karami ang namatay sa lamig. Ngunit ngayon, may ilang sundalo na wala man lang disenteng pantakip sa katawan. Alisin ninyo ang kumot na ito. Hahatiin sa 10 parte. Lahat ay gagawin panloob na damit ng uniforme ng mga kawal. Ibibigay sa mga nangungunang kawal ng mga ngabayo. Ngunit mahal na Panginoon, kayo po, isang manipis na damit lang po ang suot ninyo. Ang mga kawalerya ang pangunahing puwersa ng ating hukbo. Ibigay muna natin sa kanila. Opo. Ito. Ano ba yon? Anong nangyari? Anong nangyari? Total. Jiangfangwian City. Bigas. Bigas na talaga. Kailangan. Ito ay tinapay na gawa sa harina. Ito ay 550 gramo. Tubig mula sa bukal sa bundok. Ginoo. Ang tubig mula sa bukal ay kaya pala'y maipasok sa malambot na bote. Totoo nga bang himala ito? Pagbagsak ng bituin. Hindi ito malas. Suwerte pala. Haha. Pusa. Yapak ng pusa. May mga tao. Mananalangin ako at magpapasalamat sa mga Diyos. Sa mga Diyos, sa panahon ng kagipitan ng dinastiyang Dayu, kung kayo po ay mahahabag, bibigyan ninyo ng pagkain at damit ang mga mamamayan. Bigyan ng daan ang mga sundalo upang mabuhay. Ikapitong prinsip ng emperador, Xiao Zhechuan. Nais kong ihandog ang aking buhay bilang hain, upang maglingkod sa mga Diyos. Dakilang dinastyang Yu. Hindi pwede. Kamusta? Hindi ako Diyos. Ang pangalan ko ay Lin Susu. Isang karaniwang babae ako. Bakit hindi pa bumabalik ang Diyos? Mahal ni ka, hindi kaya tayo pababayaan ng mga Diyos? Hindi ko kailangan ang anumang hain na buhay. Mabuhay ka ng mabuti. Kung may kulang, sumulat ka sa akin. Gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para tulungan kayo. Napakabuti ninyo. Tiyak na gawa ito ng Diyos. Nasugatan ang prinsipe. Nanginig ang buong katawan niya sa lamig. Napakababa ng kanyang temperatura. Maghanda agad ng mainit na tubig para maalis ang lamig sa katawan ng prinsipe. Bilisan! Bilisan! Oh! Sabi ng guro ko, isang antigong batya ito mula sa dinastyang Dayu. Hindi ko inaasahan na pagkatapos ng maraming taon, nasa ganito pa ring magandang kondisyon ito. W. Meteoritang ulan ng Perseus. Ang huling paglitaw nito ay 3,000 taon na ang nakalipas. Ngayong gabi, magiging saksi tayo sa isang pambihirang tanawin mula sa kalawakan na nangyayari lamang tuwing 3,000 taon. Meteoritang ulan na nangyayari lamang tuwing 3,000 taon. Iyo. Ginoo. Kagabi sa kampo, ay mayroong namatay na 37 sundalo. Kung magpapatuloy ito, ang mga sundalo ay hindi mamamatay sa digmaan. Kung hindi sinadyang pinutol ng korte ang suplay ng pagkain at armas, paano naman mamatay sa lamig ang mga sundalo? At paano naman kakainin ng mga tao ang kanilang mga anak? Ngayon, may 300,000. Ang malaking hukbo ng Xiongnu ay handa na sa laban. Ang prinsipe ay kasalukuyang. Walang problema sa akin. Ilang kabayo pa ang natitira sa hukbo ngayon? May natitira pa. Hindi pa abot ng 2,000.
Lahat ay pinatay na. Ipakain sa mga sundalo. Opo. Ulan ng mga bituin. Natatakot ako na ito ay isang masamang tanda. Wala na ba talaga tayong pag-asa? Mamamatay na ba ako dito? Kahit na mamatay, ako, si Haring Ling ng aking hukbo, ay hindi urong kahit isang hakbang. Hukbo ng Haring Ling, laging magtatagumpay. Hukbo ng Haring Ling, laging magtatagumpay. Panigurado ang tagumpay ng hukbong Ling. May mga tagapag-alaga ang prinsipe. Isang panaksak ito. Ang bagay na ito ay mainit. Likas na mainit ang bagay na ito. Kayamanan kaya ito mula sa isang bituing bumagsak. Tignan ko nga. Ang tigas. Pero ang bagay na ito, kapag nasa dibdib, napakainit. Iyong kamahalan. Hawak mo ba? Ang hand warmer ko. Bakit nawala? Nahulog sa bato. Kukuha pa ako ng isa. Nawala na naman. Naging enchanted na kaya itong bato. Kaya pa niyang lunukin ang mga bagay. Pero hindi naman niya kaya lunukin ang tao, di ba? ₱3,000 ang nabawas sa alipay. ₱5,000 ang nabawas. Kulang na ang iyong balanse. Palitan ang card para makapagbayad. Linsusu al linsusu. Ikaw pa nga ay isang estudyante sa universidad. Paano ka magkakaroon ng pera para mag-alaga ng ganon karaming tao? Pero hindi ko rin pwedeng hayaan na mamatay sila ng walang tulong. Salamat sa Diyos. Ang laban sa hangganan ay tumitindi. Ang loob ng lungsod ay nililisan ng malupit na snowstorm. Nagkukulang sa pagkain at damit ang mga tao. Minamahal naming mga bathala. Pakisuyo po na bigyan ninyo kami ng pagkain at damit na pang-init. Wala kaming maibabayad na kapalit, Zichuan. Ginoo, nandito na po ang ginto at alahas. Ito lamang na mga makamundong bagay ang aming mayaalok sa mga bathala. Pagdating ng araw, si Zichuan ay tiyak na magpapatayo ng templo para sa inyo at magsusulat ng inyong talambuhay. Ang mga bagay na ito ay mabuti. Ipagbibili ko ang mga bagay na ito at bibili ng mga panibagong gamit para sa inyo. Yumaman na! Yumaman na! Ano? Isang gintong ingot pala ay katumbas ng ₱30,000 ngayon. Ang mga to. Kay Aling Lin ba ito? Ang mga bigas, langis, at harina na in order mo ay dumating na. Ang bilis naman. Ang dami pala nito. Buti na lang at nasa unang palapag ako. Kung hindi, baka pinahirapan pa ako nito. Bilis. Mabango. Kamahalan. Hindi mo naman kinain ang mga pagkain kanina. Lahat ay ibinigay ko na sa mga sundalo. Ito na lang ang huling tinapay sa kampo. Kumain ka na nito. Hindi ako nagugutom. Itabi na lang natin. Kung hindi pa rin sumasagot ang mga Diyos, wala na talaga tayong pag-asa. Natatakot sa atin ang haring. Kaya hindi tayo binibigyan ng pagkain. Minsan pa ba tayong iiwanan ng mga Diyos? Dayande. Nandyan na. Nandyan na. Nandyan na. Talagang nandyan na. Hindi tayo iniwan ng mga Diyos. Binigyan niya tayo ng pagkain at pag-asa. Hindi siya nagkasala ng pangako. Jaime, gisingin mo ang lahat ng mga sundalo. Ipamahagi ang mga bagay na ito. Pakainin muna natin sila. Opo. Tapos na ang pagkain at inumin. Tito Zhang, mag-order po ako ng 20,000 sets ng long sleeve shirt at 10,000 piraso ng sweater at jacket. 5,000 peres ng bota. Yung matibay na uri po. Oo nga pala. Alam niyo po ba kung saan may tindahan ng mga gamit pang elektrisidad na nagtitinda ng Kiss Molson ng maramihan? Khan, may ulat ang mga espiya. Hindi alam kung saan nakuha ng Prinsipe Ling ang isang kargamento ng pagkain. Anong silbi nun? Kahit may pagkain, hindi naman ito kayang labanan ang lamig sa lugar na ito. Pagpupumiglas lang ito. Aba,
Kasi, narinig ko lang na si Haring Ling mismo ay halos mamatay sa lamig. Xiao Zhechuan, kahit pa, ikaw ay isang makapangyarihang general ng dinastyang Dayu, ano pa? Kami ay may mga damit na gawa sa balat ng hayop. Ang inyong hukuman naman ay wala ni isang damit pang lamig. Hindi ko ibibigay sa inyo. Ito, lahat ay inihanda ko na. Pagkatapos ng 3 araw, susugod na tayo, at kakainin natin ang mga iyon. Patay! 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 Boss, ang maliit na solar panel na ito, 2,000 ang kailangan ko. Solar panel. Ready stock ang kailangan ko. 2,000. Pwede naman. Pero wala akong ready stock dito. Kailangan ko pang magpa-deliver sa ibang lugar. Hindi pwede, kailangan ko ng ready stock. Dodoblehin ko ang presyo para sa iyo. Hindi mo ba ako pinahihirapan? 5 ang doble. Deal. Dumating na ang oras ng aming pakikipagtipan sa Diyos. Noong nakaraan, salamat sa pagkain na ibinigay sa amin ng Diyos. Wala nang mamamatay sa gutom sa lungsod. Ngayon, ang mga Diyos ay magbibigay pa sa akin ng mga damit pang lamig. Hindi ako humihiling ng marami. Basta't makakuha lang ng bagong damit, ayos na. Ito ay isang damit pang taglamig. Paano ito naging manipis na manipis? Tingnan ko nga. Nang hawakan ko pa lang ay umiinit na. Tunay ng karapat-dapat lamang sa mga Diyos ang bagay na ito. Magandang bagay ito, Ginoo, tingnan mo ang pares ng butas na ito. Hindi naman balat ng baka. Pero mas mainit pa kaysa balat ng baka. Ngayon, ang ating mga kawal, hindi na matatakot sa malalayong paglalakbay. Napakaganda. Ano naman ito? Isang maliit na araw. Ang Diyos ay ibibigay pala sa atin ang araw. Hindi tayo pababayaan ng langit, Hukbong-ling. Goji. Ang bagay na ito ay parang araw nga. Gigi. Paglapit mo'y nakakapasok. Bago. Tunay ngang Diyos ang mga Diyos. At ang damit na ito, mainit na mainit nga. Hindi lang basta damit na pangtaglagas ito. Para na itong damit pangtaglamig. Mula ngayon sa loob ng lungsod. Wala nang mamamayang mamamatay dahil sa lamig. Ibinigay na sa atin ng mga Diyos ang araw. Bumaba na kayo. Ang init ng araw ay kaloob ng mga Diyos sa atin. Ngunit ano? Ang magagawa natin para sa inyo? Napakahirap ng kalooban namin. Huwag mo na akong tawagin Diyos. Tawagin mo na lang akong Susu. Ganito ako tawagin ng mga kaibigan ko. Woo! Ahua. Susu. Hay, halos lahat ng ginto at pilak na ingwat ay na-convert na. Ikaw na lang ang susunod. Mabait siyang tao. Kailangan kong tulungan siya para manalo sa laban na ito. Hello, Tito Liu. May kilala ka bang nagtitinda ng mga armas na gawa sa metal? Naipamahagi ko na lahat, ang mga damit at maliit na solar panel. Walang namatay sa hukbo kahapon. Wala man lang silang natamong hamog na nagyelo. Ngunit ngayon sa ating hukbo, mas mababa pa sa 10,000 sundalo na lang ang natitira. Paano tayo makakaharap sa 300,000 hukbo ng mga ksiyong mo? Ginoo Amwa Lord. Humana pa rin tayo ng paraan para magpadala ng karagdagang tropa. Ninanggihan na ng korte ang pagpapadala ng mga sundalo. Ang labanang ito ay kailangan ng labanan mag-isa ng hukbong lingwang. Ulat. Ang mga alipin ng prinsipe ay nasa labas na ng puta. Pagsalakay sa lungsod, handa ang hukbo. Ano? Napakabilis. Ang mga espiya sa loob ng lungsod. Bakit wala pa ring balita? Khan, ang espiya, ay napatay na ni Xiao Zhechuan. Ano? Ang pagdakip lang sa ilang espiya. Kulang siya sa mga armas. Sundalo ni Haring Ling, mga kawal na nakasuot ng itim na baluti. Ang gamit ay puro sira-sirang bakal at metal lamang. Hindi sila dapat katakutan. Susugod ako, sumunod kayo. Opo. Sugod. Ay. Hari, nakasuot na ng mga bagong damit na panglamig ang mga kawal. At mga bagong bota rin. Ngunit ang mga armas nila ay malubhang nasira. Kahit lumabas pa tayo ng lungsod.
ay hindi sapat laban sa 10,000 hukbo ng mga kalaban. Gaano na lang ba ang natitirang mga pana at armas? Wala pang 2,000 pana na natitira. Karamihan sa mga espada at sibat ay nasira na. Mga kawal na may itim na baluti lang. 2 lang ang average. Ang may hawak ng espada. Ang iba pang mga sundalo ay kagamitan sa pagsasaka lang ang gamit. Tulong na ng mga Diyos at bakit ang hirap pa rin? Baka pwede tayong humingi ng tulong sa Diyos. Sigurado akong may paraan siya. Tumulong na ang Diyos sa atin ng sapat. Hindi na ba tayo hihingi pa? Gusto mo bang pahingin pa siya ng tulong para makipaglaban tayo? Ha 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 ha. Natakot na ang hukbong Ling. Hindi nga nangahas lumabas ng lungsod para makipaglaban. Sumunod kayo sa akin para umatake. Patayin ang lahat ng lalaki. Kunin ninyo ang lahat ng babae. Inutusan ako ng prinsipe na pumunta at makipaglaban. Kunin mo ang aking mga pana at buso. Ang 5,000 sets ng armor na hinihingi mo. At 5,000. Mga espada, mga sibat, mga busog at pana. At 2,000 mga palaso. Lahat ng ito ay nandito. CJ, boss. Lahat po ito ay kukunin ko. Mayroon po ba kayong dinamita para sa pagpapasabog ng bundok? Iyan. Wala po akong ganyan. Wala. Kasi lahat yan ay mga kontroladong produkto. Ang ibig ko pong sabihin ay, mayroon po ba kayong mas malalakas na paputok? Handa akong magbayad ng mataas na presyo. Magbabayad ako ng 5 beses na halaga. Kung may mangyaring masama, ako na ang bahala. 500,000. Umayag. Tara. Aray, muntik na. Halos makuha ko na ang buhay ng khan ng mga Xingu. Xiao Zhechuan, hindi mo ako napatay. Sa pagkakataong ito, aking turno na. Sugod. Lahat ng mga kawal na nakasuot ng itim na baluti. Sumama kayo sa akin palabas ng lungsod upang makipaglaban. Opo. Kamahalan. Ang hukbong 3 sandatahan ay hindi maaaring walang general. Paano mo naman ipapagawa sa'yo ito ng personal? Mas mabuti pa, hayaan mong ang isang batang general ang magdala ng mga tropa. Pumunta saan? May asawa at anak ka pa sa bahay. Prinsip, pupunta. O hayaan na lang si Wei Jiang ang pumunta. Tama na. Kayong dalawa ay mabubuting anak sa pamilya. At mabubuting anak din kayo ng aming dakilang dinastyang. Walang dahilan kung bakit ang isa sa inyo ay dapat mamatay. Ang mga sundalong may itim na baluti ay ang aking mga personal na kawal. Ako mismo ang dapat mamuno sa paglabas ng lungsod. Kamahalan, ang Diyos. May mensahe na ang Diyos. Sabi nila, pagkalipas ng 2 oras, magpapadala sila sa atin ng mga armas. Mga armas. Natiyak na kakaiba ang kalidad. Sa pagkakataong ito, tiyak na kaya nating ipagtanggol ang ating sarili. Pero kailangan pang maghintay ng 2 oras. Nang minsan, halos mapasok ko na ang lungsod. Marami ring nasawi sa mga sundalong may itim na baluti. Mas malala pa ito sa nakaraan. Ingatan ninyo ang Diyos. Sa loob ng 2 oras na ito, ang tanggulang ito ay dapat nating mapanatili. Sandatahang hukbo ng itim na baluti. Sumunod kayo sa akin. Lalabas tayo ng lungsod upang salubungin ang kaaway. Opo. Umaandar na. Pumatay. Ginoo, umalis na kayo. Ililigtas ko po kayo at sasamahan palabas. 1 oras pa lang ang nakakaraan. Ginoo, kayo po'y dapat magtiis. Xiao Zhechuan, kayo po'y dapat magtiis. Ginoo, umalis na po muna kayo. Ano na mga kalokohan yan? Ako ang naglabas sa inyo. Kaya ako rin ang magbabalik sa inyo. Hahaha. Ginoo, ipaglaban mo ang buhay mo. Ang panag na kaloob ng Diyos. Talaga ng kahanga-hanga. Gawa nga ito sa purong bakal. Mga kapatid, hawak ang mga sandata. Sumama kayo sa akin palabas ng bayan. Sasalubungin ang prinsipe. Ginoo. Niloob ba tayo ng mga Diyos? Dahil sa mga armas na ibinigay ng mga Diyos. Tiyak na kaya nating ipagtanggol ito.
Ito ay ibinigay ng mga Diyos para sa inyo. Lahat ng mga mandirigma, sumama sa aking pagharap sa kalaban. Kahan, bigla ang tumaas ang moral ng hukbo ni Haring Ling. Ewan ko kung saan niya nakuha ang mga armas na yan. Hindi talaga natin kaya mapasok. Saan ba galing ang mga armas ni Xiao Zichuan? Ang dami-dami. Grabe ang lakas ng tama. Retreat. Alice, alisin mo na yan. Opo. Inumin. Mo. Ang saa, mahal na hari. Kahit na naipanalo namin ang laban sa lungsod, pero ang kalagayan ng prinsipe ay labis na malubha, hindi na kaya. Kailangan kong humingi ng tulong sa mga Diyos para mailigtas ang prinsipe. Bakit ganito? Dugo. Dugo. Nasugatan kaya siya? Mabuti na lang at may natitira pa akong gamot. Xiao Zichuan, antayin mo ako. Ipapadala ko na ito sa'yo ngayon. Buti na lang. Malapit na akong mahulog. Lahat ng ito ay mga first aid supply sa digmaan. Nakasulat na ang mga gamit na maaari nilang gamitin dito. Xiao Zichuan, dapat kang mabuhay. T. Liu, kumusta na po ang kalagayan ng prinsipe? Dahil sa sobrang bigat ng sugat, naubos na ang lahat ng halamang gamot sa hukbo. Kaya ko lang siyang bigyan ng simpleng benda. Ang iba pa, ay nasa kalooban na ng Diyos na lang. Hay, paparating na, ang Diyos. Bakit hindi mga halamang gamot? Bakit may karayom na pilak, nakatusok sa ibabaw? Manggagamot Liu, ang mga ito, ay maaaring maging angkop sa kalagayan ng prinsipe. Hindi ko pa kailanman nakita ang mga gamot na ito. At mukhang kailangang ipasok sa mga ugat. Napakadelikado. Kung magdulot pa ito ng paglala ng sugat ng prince, hindi ko kayang pasanin. Ito, naniniwala ako sa kanya. Tara na. Walang malubha ang sugat ni Zekwan. Umaatras na ang mga aksyon ng 20 milya. Malaking tagumpay ang hukbo ni Haring Ling. Susu! Hindi ka binigo ni Zekun. Mabuti naman at okay ka lang. Mabuti naman at okay ka lang. Parang ang timba na ito ay wala pang naipadalang buhay na nilalang noon. Baka sakali. Kaya nga'y maililipat ang tao. Tutu! Sumalubong. Sumalubong sa... Hello, si Binibining Lin susupo ba ito? Ang inyong in-auction na mangkok na kainyo ay naibenta na. Pero gusto kanilang makausap ng personal para sa transaksyon. Kailangan ba talaga ng personal na pagkikita? CJ, may oras ako ngayon. Ito nga pala, nabuhay na ako ng matagal. At ngayon ko lang ito nakita. Curator, ano ba talaga ang pinagmulan ng mangkok na ito? Bakit ka ganyan ka-excited? Aray, pasensya na. Kung hindi ako nagkakamali. Ang mangkok na ito ay nagmula sa dinastyang Dayu, 3,000 taon na ang nakalilipas. Dinastya ng Dakilang Yu. Kahit na 50 taon lamang ang itinagal nito, napakakaunting dokumento ang natitira. Binibining Susi. Ang mangkok mong ito ay posibleng maging ang tanging natitirang ebidensya ng dinastyang Dayu. 50 taon pa lang. Kureton, alam niyo ba kung paano sila naglaho? Aray, ang dinastyang Dayu ay dumaranas ng panloob at panlabas na kaguluhan. Sa wakas ay may isang dakilang mandirigma na isinilang ang ikapito sa mga prinsipe, si Xiao Zichuan. Ngunit sayang at sa murang edad, ay namatay siya sa hangganan. Nang siya ay pumanaw, 23 anyos pa lamang siya. Pagkamatay niya, ang dinastiyang Dayu ay agad na nasakop ng mga aksyon niya. Ano? Binibining Susu. Papapadala ko na agad sa iyo ang iyong bayad. Kung mayroon ka pang ibang mga relikya, huwag mo akong kalimutan ha. Oh, CJ. Sige, aalis na ako.
1, 2, 3, 4. 100,000. 1 bilyon. Xiao Zhechuan, binabati ko kayo sa inyong tagumpay. Ako mismo ang nagluto ng mga alimango. Para sa inyo. May beer din oh. Hooray! Kang. Prinsip. Ano to? Ano to? Sabi ng Diyos, ang bagay na ito ay tinatawag na maliit na ulang. Ang bagay na ito ay isang ulang. Ito, makakain ba ito? Ang mga hipon na ito. Parang napakakaiba. Baka may lason. At pati ang beer na ito. Ito, anong amoy ito? Parang ihi ng kabayo. Galing sa Diyosa. Siguradong magandang bagay ito. Ako na muna ang unang titikim. Kumain na talaga ako. Ang sarap naman ito. Masarap. Tikman mo. Kasiyahan. Kasiyahan. Jai. Lainan. Ito ay tinatawag na hipon na maliit. Hindi ko alam kung anong espesyal na pampalasa ang ginamit. Ang espesyal na pampalasa. Ang sarap. Lainan. At pati ang serbesang ito sa garapon na kristal. Titikman ko nga. Swerte. Swerte. Para saan itong amoy ihi ng kabayo? Ang beer dapat. Inumin ng malalaking lagok para masarap. Sabi ng Diyos. Dapat malalaking lagok ang inom ng alak. Swerte. Malalaking lagok. Hahaha. Totoo ngang masarap. Masarap din ang ihi ng kabayo. Sige, titikman ko. Ay, ma'am. Sarap na sarap. Sa laban na ito, salamat sa tulong ng lahat. Ako ang hari. Ipinagtoast ko sa inyo. Ipinagtoast ko sa prinsipe. Ipinagtoast ko sa Diyos. Ipinagtoast ko sa prinsipe. Ipinagtoast ko sa Diyos. Kumain ka. CJ. Mamatay ka. Mag-ingat ka, Prince. Sabihin, sino ang nagpadala sa'yo para patayin ang Prince? Nahuli ako. Ako'y hindi kasing husay ng iba. Prinsip, patay na siya. Ang mamamatay tao ay nagtago sa ating lingtangwang army. Hindi natin ito napansin. Tiyak na gawa ito ng prinsipe. Nakita namin ang tagumpay ng aming laban. Hindi na namin mapigilan ang aming tuwa. Ipinaglaban namin ang hangganan gamit ang aming buhay. Ngunit ang prinsipe ay abala lamang sa pakikipaglaban para sa kapangyarihan. Natatakot siyang maagrabyado kayo sa kanya. Ang isang taong tulad niya ay hindi dapat maging tagapagmana. Magkakaroon pa ba tayo ng pagkakataon sa hinaharap? Talaga bang may buhay pa tayo? Prinsip, may sulat muli mula sa Diyos. Ngayon, kakaiba ito. Kayo, silip mo nga. Ginoo, ang Diyos ay muling nagbigay sa atin ng mga bagong armas at ng mga gamot na ito. Sa pagkakataong ito, ang ating mga mandirigma ay hindi na kailangang matakot na maubusan ng mga halamang gamot at maghintay na lamang ng kamatayan. Ginoo, ano po ito? Pataba. Kaya ba't galing sa pataba na dinagamit sa bukid? May dala akong ilan para sa inyo. Mga binhi at pataba na angkop sa pagtatanim ngayong taglamig. Gamit ang mga ito, hindi na kayo mahihirapan. Magiging sapat na ito para maging ganap kayong makapagtusto sa inyong mga sarili. Ito ang binhi at pataba na ibinigay sa atin ng mga Diyos. Nais nilang iparating sa atin na mas mabuti pang turuan ang tao na mangisda kaysa bigyan lamang siya ng isda. Gusto nilang lahat tayo ay mabuhay. Ang Diyos. Ang ganda. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng napakaraming bagay. Pero kayo naman ay puro hiling lang araw-araw. At umaasa pa kayong bibigyan kayo ng Diyos ng mga alimango. Hindi ba kayo marunong mag-alay ng kahit ano sa Diyos? Mayroon akong kayamanan. Kukunin ko na ito. Ihahandog ko na ang lahat sa mga Diyos. Sasama na rin ako. Ito na ang lahat ng aking pag-aari. Ihahandog ko na ang lahat sa mga Diyos. Ito ang paborito kong tanawin ng bundok at ilog. At inaalay ko rin ito sa mga Diyos. Ang biyaya ng mga Diyos, hindi namin kayang suklian. Ang hikaw na ito ay gamit na iniwan ng reyna ng Zhechuan. Naway hindi ninyo ito mamasamain. Maghintay na bumalik ang general sa kabisera. Ipapaabot ni Zhechuan kay ama ang balita na magtatayo siya ng templo para sa iyo.
Ito ba yung jade pendant sa aking thesis? Hindi ba siya nga ang prinsipe Ling ng dinastyang Dayu? Xiao Zhechuan, maaari ko bang itanong ang iyong edad? Mahalaga ito sa akin. Bakit tinatanong ng Diyos ang edad ko? Siyempre naman, 20 si Zhechuan ngayong taon. Sabi ni Creator Liu na mamamatay siya sa edad na 23. Mayroon pa akong 1 taon. Matutulungan ko pa siya. Buti naman. Pero kung edad taon, 23 na si Zike. Ano? Ginoo Yu, may problema. Ginoo Sundalo, pakawalan mo na po siya. Anong nangyari? Ginoo. Gutom na ang bata. Pumunta pa nga sa kampo para magnakaw ng bigas. Ang Ginoo. Namatay ang kanyang ama sa gyera. At kinain naman ng mga huno ang kanyang ina. Talagang sobrang gutom na ng bata. Kaya siya nagkasala. Kung papatayin ninyo, ako na lang po. Pakawaan ninyo na lang po ang bata. Himeng! Buksan ang pagtitipon sa mga mamamayan ng lungsod bukas. Pagtitipon. Opo. Kamahalan. Tapos ang bata. Ang kanyang ama ay isang kaway sa hukbuko sa ilalim ni Haring Ling. Kaya naman, anak din siya ng hukbuko sa ilalim ni Haring Ling. Sa pagkakataong ito, hindi na natin ito pag-usapan pa. Ngunit huwag nang maulit pa ito. Maraming salamat po, mahal na hari. Salamat po, mahal na hari. Dagdagan ng mga tauhan sa pagbabantay ng mga probisyon. Kung may mangyari pang muli, paparusahan ayon sa batas militar. Opo. Mga kababayan, dito na kayo. Magpila na kayo para sa inyong bigas at buto. May bigas na. Dalhin niyo na ang inyong bigas. Ingatan ninyo ang pagkain. Dalhin mo na ang mga buto. Itanim mo ng mabuti. Lola, gusto ko pa ito. Ang lamig naman. Ang laki ng snow. Salamat. Si Haring Ling ay ako. Ang pinakamagaling na prinsipe na nakita ko. Hindi lang siya nagbigay sa amin ng pagkain. Pati mga binhi. Ngayon, hindi na tayo magugutom. Ang lugar na to, ang lamig. Hindi ko alam kung mabubuhay ang mga binhi. Hindi pa sigurado. Tara na. Nagsimula ng mag-snow. Ang malakas na snow ngayong taon. Dumating ng mabilis. Tapos na. Kailan kaya titigil ang malakas na snow na ito? Ito ba'y gawa ng Diyos? Pwede ba kaming mamatay? Wala namang masama, di ba? Bilisan mo. Malupit na snow sa hangganan. Matigas ang lupa. Maraming mamamayan pa rin ang namamatay dahil sa lamig. Sana'y magpakita ng awa ang mga Diyos. At magpadala ulit ng sikat ng araw. Iligtas ninyo ang inyong mga mamamayan sa gitna ng nagyelong panahon. Nagpapasalamat si Sichuan. Apelyido kong may. Hindi pwedeng ganito ang mangyari. Kailangan kong mag-isip ng paraan. May naisip na ako. Nakita mo na ang mga bagay na ito. Ako ay espesyalista para sa paggamit sa mga greenhouse. Pero lahat ng mga materyales ay pinakamaganda. Sige, ibigay mo sa akin. Mag-approve na tayo ng 5,000 greenhouse. Magkano? Ito, 5,000. Mga dalaga, kailangan mo ng ganito karami. May mga tao naman siya, di ba? Huwag po kayong mag-alala. Marami akong tao. CJ. Ito ang mga kagamitan sa pagtatanim sa greenhouse. Inilagay ko na ang mga video ng pag-install. Sa tablet, may hindi ka ba maintindihan? Maaari mong itanong sa akin ang lahat. Ito ay mula sa Diyos. Ipinagkaloob sa atin ang mga bagay na ito para sa pagtatanim. Hindi ko maintindihan. Paano ito gamitin? Kamahalan. May sinabi ang Diyos. Kung paano gagamitin ang mga kagamitang ito sa pagsasaka. Hay! Ano ito? Matagal na itong pinlano ng Diyos. Ang lahat ng mga bagay. Nandyan lahat sa aklat na ito. Aklat ba ito? Paano walang mga salita at hindi pa gawa sa papel? Baka ito ay isang biyaya mula sa Diyos. Ang walang salitang aklat na ipinagkaloob sa atin. Aray, Dr. Liu, bakit ka pamastanga sa akin? Isang librong walang salita. Paano mo kami tuturuan yan? Hay, sumikat na ang librong walang salita. Prinsip, ito,
Hindi ba ikaw ito? Ay, tama. Dapat sila. Hindi mo marunong gumamit ng tablet, no? Akala ko hindi siya ganito kagwapo. Huwag kang mag-alala. Tiyak papatayin kita. Ganito gamitin ang tablet. Kung may hindi ka maintindihan, itanong mo sa Kim. Ginoo, Direktor. Paano ka nandito? Pumunta ako. Para lang tanungin. Kung mayroon ka pa bang mula sa dinastyang Dayu, ang antigong alahas ay ibebenta. Ay, ito ba'y ang kasuotan ni Haring Ling Xiao Zechuan, ang kanyang palamuti sa libingan? Miss Susu, magkano ang halaga ng anting-anting na ito? Kahit magkano, bibilhin ko. Pasensya na po, Kuretor. Hindi ko ito ipinagbibili. Ang ganda ng timing ninyo. May gusto sana akong itanong. Xiao Zechuan, paano nga ba siya namatay? Siya, ayon sa mga tala ng kasaysayan, siya ay namatay habang nakikipaglaban kay Baon. At ninakaw ang kanilang mga suplay ng pagkain. Panghuli, naubos na ang mga sundalo at kabayo. Ang namatay sa gyera. Kung gayon ay mapapanatag na ako. Hindi. Ang ibig kong sabihin ay, kung mayroon siyang sapat na pagkain, hindi siya mamamatay. Di ba? Nagpadala ako sa kanya ng napakaraming pagkain. Siguradong wala ng problema yun. Binibining Susu. Ikaw nga naman ay isang mabuting bata. Pero wala nang kung ano-ano pa sa mundong ito. Ang kasaysayan ay hindi na mababago pa. Hindi ako naniniwala. Pati ang malaking paliguan ng Dayu ay nagagawa kong makuha. Xiao Zichuan. Sa pagkakataong ito, hindi na kita hahayaang mamatay. Ang teleskopyo na ito, kayang makita ang 500 metro ang layo. Para sa pangangaso at pagmamasid, ito ang pinakamainam na gamitin. Kung sana ay mayroon, isang bagay na may mas malayong tanaw sana. Ito ay isang Diyos na ipinadala sa atin bilang isang espiya. Ang bagay na ito ay hindi mukhang buhay. Marahil ito ay natutulog. Ang bagay na ito, kaya pala lumilipad. Naku, nakikita pala tayo rito sa loob. Sabi ng Diyos, ang bagay na ito ay tinatawag na drone. Controlling ito, kaya nitong tuklasin ang sakop na 10 liyo. Masusubaybayan natin ang 10 liyo sa labas ng sakop. Sa ganoon, matutunton na natin ang lahat ng kilos ng hukbong alipin. Magaling. Ganito, hindi na rin tayo matatakot sa sorpresa ng mga Xiongnu na susugod sa atin. Tama. Kayo, sino ang gustong sumubok? Ako na. Susubukan ko rin. Pabili po. Tapos na. Ipaalam ninyo. Magtipo ng mga tao. Himeng, dalhin mo ang isang grupo ng mga tao. Simula ngayong gabi, dapat maghiganti tayo. Maghiganti tayo ng pantay-pantay. Ano iyon? Tingnan mo. Lumilipad-lipad ang bagay na iyon sa itaas ng hukbo natin. Ito, tiyak na mula sa kapatagan. Ang Diyos ng mga agila ay bumaba na. Ang Diyos ng mga agila ay bumaba na sa himpapawid ng ating hukbo. Ang laban na ito ay tiyak na magiging isang malaking tagumpay. Ang laban na ito ay tiyak na magiging isang malaking tagumpay. Dumating na ang Khan. Khan. Himala nga ito. Mabilis. Ihanda na ang altar para sa pag-aalay sa langit. Opo. Han, hukbong lingwang. Sasalakay sa gilid ng ating pakpak. Ngunit nang matuklasan namin sila, umuwi na sila. Ano? Paano nila nalaman ang kalagayan ng kampo ng ating hukbo? At para silang mga Diyos, sumalakay at tatakas. Xiao Zechuan, huwag mong isipin, ikaw lang ang marunong sumalakay ng palihim. Maghanda na kayo. Hindi ako magpapaapi. Opo. Sana magtagumpay tayo sa pagkuha ng kampo ng mga Xiongnu. Magaling. Xiao Zechuan, mag-ingat ka talaga. Ang mga pagkain at supply sa hukbo, hindi natin dapat hayaang makuha ng mga Xiongnu. Hindi ko naman pwedeng sabihin sa kanya. Siya ba ang nasa historybook ko? Sa huli, mag-ingat ka. Siguradong walang problema, basta't walang mali sa pagdadala ng pagkain. Kayo ay magiging maayos. Zikawan, masusunod po.
Mama, birthday ko po ngayon. Gusto ko pong kumain ng Kentucky Fried Chicken. At gusto ko rin pong maglaro sa amusement park. Opo, ngayon ang iyong kaarawan. Ikaw ang masusunod. Susundin ka namin ng mama at papa mo. WD. Ay, dahay. Kaibigan, ikaw. Sushi, mukhang hindi ka masaya. Pero ang ginawa ni Zeke, ano ba ang mali doon? Tiyak na itatama ni si Chuan. Hindi ikaw. Sa totoo lang, ngayon ang kaarawan ko. Ngunit wala ni isa man na nagdiwang kasama ko. Lumaki akong ulila. Bawat kaarawan, ako lang mag-isa. Sana sa susunod kong kaarawan, may kasama na ako. Mahina ang gawa ni Zeke. Walang larawan ni Soso. Kaya ko lang itong ukit ayon sa nasa puso ko. Sana'y masaya ang kaarawan ni Susu. At maging maayos ang kalusugan niya sa bawat taon. Ako ba to? Salamat sa iyo, Xiao Zechuan. Hindi pa ako kailanman nakatanggap ng regalong ginawa mismo ng ibang tao. Maganda ito. Gustong gusto ko ito. Susu, mayroon pa akong isang regalo. Para sa iyo. Sana ilagi kayong masaya, mga Diyos. Sana. Marami pang ang ipadala ninyo. Sana ilagi kayong malusog, mga Diyos. Sana'y matapos na ang digmaan. Para ang mga sundalo ay makasama na ulit ang kanilang mga pamilya. Sana'y maging masaya kayo araw-araw, Bathala. At padalhan pa po kami ng gamot. Sana'y maging masaya kayo, Bathala. Naway magkaroon ng karne ang mga Diyos. Hahaha. Narito si Xiao Zechuan upang tulungan ang mga tao at ang mga kawal na magdasal sa mga Diyos, kapayapaan at kagalakan. Lahat ng bagay ay magiging maayos. Salamat sa iyo, Xiao Zechuan. Ito ang pinakamagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko. Ang pinakamagandang regalo. Umaatake pa sa gitna ng gabi. Pag nakuha ko na ang inyong mga pagkain, tingnan natin kung paano ka palalaban. CJ, bigas ito. Mayroon pang pampatagal ng lamig. Kakaiba. Ang dinastiyang Y. Malinaw na pinutol nila ang kanyang supply. Saan niya kinuha ang mga ito? Saan niya nakuha ang mga bagay na ito? Nangangahulugan ba na mayroong talagang Diyos na tumutulong? Ginoo, tingnan ninyo po. Ang kakaibang pagkakatayo ng bagay na ito. Hindi ko lang alam kung ano ang gamit nito. Bahala na kung ano yan. Mga gamit ni Xiao Zechuan. Paniguradong magagandang gamit yan. Dali, bilisan ninyong buhatin. Tunay nga, hindi inaasahan ng prinsipe. Ang mga tao sa loob ay lalabas. Inaasahan niya na kayo ay hindi magpapaubaya. Ngunit hindi niya inakala na mga ngahas kayong magpasok ng palihim sa lungsod. Pagnanakaw ng bigas. Impossible. Malinaw naman na ang lihim na daan ang ating dinaanan. Paano mo? Nalaman na pumasok kami? Kami. May paraan naman kami. Paano? Bahala na. Kung hindi namin mananakaw, hindi rin ninyo. May ingatan ang mga pagkain na ito. Ikaw. Kayo ba ay may ganang sunugin ang mga pagkain? Bilisan. Bilisan nyo, apulahin ang apoy. Iyan ang aming pinakamahalagang pagkain. Bilisan mo, apulahin ang apoy. Dali. Lalamunan. Ano na nang gagawin natin? Ang dami ng mga paninda. Nga, wala na lahat. Hindi tayo. Mga nganib na magutom, di ba? Prinsip. Malaking apoy. Naapula na. Sinunog nila ang 50 na imbaka ng mga pagkain at gamit pang agrikultura. At saka ano? Sinunog din nila ang lahat ng mga damit. Pati na ang mga pangtangkilik laban sa lamig. Nawala lahat ng mga iyon. Ano ang gagawin natin? Ang mga binhi ng mga tao ay kakatanim pa lang. Ang mga damit pang init ay mahirap gawin. Kung ganito pa rin, marami na namang mamatay sa lungsod. Sila. Susu. Diretsong sinunog ng mga Xiongnu ang ating mga pagkain at kagamitan. Ang dating plano nating pag-antala ay mukhang hindi na magagamit. Ano? Hintayin mo lang ako.
Bibili na ako ngayon ng mga gamit para sa'yo. Hello! Magandang araw po. Bibili po ako ng 500 kilong bigas. Iligtas ang buhay. Tito Zhang. Bibili pa ako ng 10,000 damit na pangtaglagas. Ano? Wala nang paninda sa buong lungsod. Paglitaw ng mga bagong teknolohiya. Sa loob ng pabrika ng tela, maraming makinang pananahi ang napapanaw. Ang pagkalugi ay umabot ng halos 20 milyon. Doon sila, wala man lang damit na maisusuot. Samantalang tayo naman ay, napakarami ng tinanggal na gamit. Meron na. Sige, Curator Liu. May kilala ka bang tao sa pabrika ng tela? Kukunin ko ang kanilang mga makinang panan. Bibilhin ko lahat. Ginoo, bukod sa mga tela, ilan pa ang mga makinang pangtahi dito? Magkano pa ang natirang mga makina? Magaling. Kukunin ko lahat. Maraming salamat po, Binibining Liu. Hindi ninyo alam ang pinagdaanan ng pabrika namin itong mga nakaraang taon. Malubha kaming naapektuhan ng mga dayuhang kakumpetensya na sadyang nanira sa amin. Halos hindi na nga namin mabayaran ang sahod ng mga manggagawa. Dahil sa tulong ninyong pera, kaya natin silang mabubuhayin ulit. Mga ilang oras kaya bago maipadala? Ngayon na. Napakaganda. Xiao Zhechuan, hintayin mo lang ako. Ito, yung ibibigay ko. Sa'yo ang buong pabrika ng damit. Kamahalan. Bakit wala pa ring balita mula sa Diyos? Huwag kang mag-alala, hindi pa ang oras. Dumating na. Dumating na. Pagkain ito. Ito ay tela. Paano magkakaroon ng ganitong kagandang materyales? Kung ito ay gagawing damit, gaanong kainit kaya ito? Nakikita ninyo ito, tuwang-tuwa na kayo. Himala, hindi lang ito, ha? Ngayon, hindi ko na pinagdududahan ang Diyos. Isa lang akong magaspang na tao. Hindi na ulit pa. Pangako ko. Ano ito? Ang bagay na ito ay tinatawag na habihan. Hindi ba sinabi mong mayroong isang mahuhusay na mananahi na kayang maghabi ng isang damit na panglamig sa loob ng 5 araw? Gamit ang bagay na ito, makakagawa ka ng 1-0 sa loob ng 1 araw. Ano? May ganitong kayamanan palang habihan. Napakagaling talaga ng Diyos. Ibinigay niya pa nga sa amin ang lahat ng ito nang walang pag-aalinlangan. Magmadali kayong tipunin ang mga babae sa bayan. Bawat isa, 20 kilo ng bigas kada buwan. 1 bariles ng mantika at 1 supot ng asin. Ipagawa natin sa kanila ang paggawa ng damit. Tama. Prinsipe, tingnan po ninyo. Ang makinang ito ay talagang kamangha-mangha. Hindi pa umabot ng 1 oras. Nakagawa na ng ganitong karaming damit. At saka, gamit ang tela na kaloob ng mga Diyos. Ang mga damit na ito ay mainit din. At matibay pa. Naniniwala ako na di magtatagal. Ang lahat ng mga sundalo ay makakasuot na ng mga damit na pampinit sa taglamig. Huwag nang sabihin sa militar lang yan. Baka sakaling maya-maya lang. Ang mga mamamayan ay makakasuot na rin ng ganitong damit panglamig. Tinutulungan na tayo ng Diyos. Kaya dapat na tayong magsimula ng tumulong sa ating mga sarili. Ano kaya ang nakasulat dito? Ano ba to? Oy, iho. Hindi ako marunong bumasa. Ano ang nakasulat dito? Ang prinsipe ay magtataas ng mga sundalo upang lumaban sa mga Xiongnu. Bibigyan ng bigas ang bawat isa kada buwan. Hindi lang mga kalalakihan. Kailangan din ang mga kababaihan. Pupunta rin ako. Hindi. Babaeng nag-enroll sa hukbot nag-aaral. Nagtatahi ng damit panglamig. Nagbibigay ng mga kagamitan at pagkain sa hukbot. Ang mga babae, binibigyan din ba ng pagkain? Oo naman. Sinabi ng ating prinsipe. Paalisin ang mga mananakop. Dapat magsanib-puwersa ang mga sundalo at mga tao. Magkaisa tayo. Protektahan ang ating tahanan at bansa. Kung ganun, isama mo ako. Pangalan, Zhang. Ako na. Ako na. Mga kawal ng kaharian ng dayo. Masyado na silang nagyayabang. Ngayon, hayaan mong makita nila. Ang galit na pinipigilan ko. Patay. Umalis. Lahat umalis na. Mabilis, mabilis, bilisan nyo. Susu, salamat sa iyong mga supply. Tagumpay ang unang pag-atake natin sa mga Xiongnu. Ang mga Xiongnu ay umatras na ng 3 puli. Xiao Zhechuan, binabati kita. Nanalo ka na naman ng laban. At ikaw pa ang unang sumalakay. Dahil sa iyo ito. Dahil sa iyo ito. Susu, dahil sa iyong pagdating. Dahil sa iyong pagdating. Kaya tayo nagkaroon ng pag-asa. Susu, hindi ba tinanong mo ako dati kung paano namatay si Xiao Zhechuan? Na, Curator Liu, hindi mo ba sinabi sa akin na dahil sa kakulangan ng supply, siya ay namatay sa gyera? Alam ko na. May mga sinaunang aklat akong nasaliksik lang. May mali pala ang sinabi ko sa iyo kanina. Si Xiao Zhechuan, hindi siya namatay dahil sa gutom. Ano? Paano siya natamaan ng lason? Kung susundin ang oras,
Halos pagkatapos ng malakas na snowfall. Iyon ay ilang araw lang nakaraan. Hoy! Susu! Xiao Zhechuan. Malapit na ang iyong kamatayan. Prinsip, ngayon ay ang iyong ika-negatibo, 23 na kaarawan. At kakapanalo mo lang sa laban. Naghanda ako ng isang mangkok ng pansit para sa iyong mahabang buhay. Sanang huwag ninyong ikatuwa ang loob ng mga mandirigma. Paano ko naman ikakatuwa? Ginoo. Hinday Lord, hindi maganda ang balita. Dumating na ang mga reinforcement ng mga Tseongnu. Mga reinforcement. Matagal na nilang nilulusog ang Jade City pero hindi nila ito madaig. Kaya't inatake na nila, Liang at Tongshe. Kung mabagsak ang dalawang lungsod na ito, mawawala ang lahat ng kalamangan na ignayan natin. Prinsip, ano ang dapat natin gawin? Kunin ang panghabang buhay na sibat ko. Hay, Ginoo. Hindi pagmaling ang tugat ninyo. May gamot po ako rito. Napansamantalang makasasaglit sa inyong puso. Xiao Zhechuan, mag-ingat ka sa mga tao sa paligid mo. Gusto ka nilang saktan. Nakasulat sa mga kasaysayan. Ikaw ay pinatay ng lason. Anong nangyari? Pwede bang, hindi ko siya masabihan tungkol sa sanhi ng kanyang kamatayan? Kaya ba, talagang, hahayaan ko siyang mamatay? Ginoo, mag-ingat sa mamamatay tao. Sino iyon? A.T. Liu. A.T. Liu. Tahan lang, dadaling kita agad sa paggamot. Wag na. Prinsip, ikaw ang pangunahing general. Bakit mo naman sinasayang ang iyong buhay? Inumin mo na muna ang gamot na ito. Bagamat may gamot na ibinigay ang Diyos. Ngunit ang labanan sa unahan ay matindi. Ipaubayan na lang natin ang gamot na ito sa mga sundalong mas nangangailangan. Ayaw mong tanggapin ang alok, edi parusahan ka. Mamatay ka na, Xiao Zhechuan. Paano nangyari ito? May paraan ba para masabi ko sa kanya? Kailangan ko bang sabihin na wala ng silbi ang batog na ito? Kailangan ko na bang manood na lang habang namamatay siya? Mamatay ka na. Mag-ingat po kayo, Ginoo. Hahaha. Nalasan ka na ng aking lason na. Maya-maya ay dumugo na ang lahat ng butas ng iyong katawan. At mamamatay kang puno ng pagbihira. Hahaha. Kill me. Nangahas ka palang traidorin ang prinsipe. Nay. Ikaw, Xiao Zhechuan. Sisisihin mo ang iyong tagumpay na nagdulot ng takot sa hari. Sino ba naman ang hindi matatakot sa iyong panalo sa bawat laban? Kinapukuotan ka ng prinsipe. Ikaw, ang kapatid ng Diyos ng digmaan na nagbabanta sa kanyang trono. Matagal ko nang alam na hindi niya ako matatanggap. Ngunit hindi ko inaasahan. Hindi na niya hinintay ang pagtataboy sa mga Tseongnu. Ginoo. 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 Ano ang gagawin natin? Malubharin ang sugat ni Dr. Liu. At, ang mga gamot na ito, hindi ko naman alam kung paano gamitin. Magsisimba ako. Alam siguro ng Diyos. Paano kaya? Iiwan na ba tayo ng mga Diyos? Mabuti na rin yun. Ganoon. Hindi niya malalaman na malapit na akong mamatay. Xiao Zhechuan. Nakakalungkot lang. Wala na akong pagkakataon. Na makita ka pa. Pero, talaga bang, wala na talaga tayong paraan para magkita? Pero, Xiao Zhechuan, Susu. Susu. Xiao Zhechuan, wala na ba talaga tayong paraan para magkita? Susu. Xiao Zhechuan, ikaw ba yan? Susu! Galing ko pa pala. Kapag gagawa ako ng kahoy na eskultura, iisa akin, magagawa kita. Gawin itong mas malinaw. May nagbabalak na saktan ka. Mag-ingat ka. Ano ang sinasabi mo? Hindi kita marinig. Paano nangyari ito? Kung may Diyos man, pakisuyong, huwag mo siyang hayaang mamatay. Mabuting tao siya. Huwag mo siyang hayaang mamatay.
Buti naman. Naipadala ko na ulit. Kumusta na? Nahanap mo na ba, Kuretol? May ilang. Mga talaga pala sa mga kakaibang lason noong panahon ng dakilang dinastyang. May lason daw na tinatawag na lason ng impyerno. 5 hakbang ng pagkaloko. Lasong bituin ng langit. At pati na rin ang mga reseta para sa mga antidote ng lason. Napakabuti. Pwede po ba ninyong isulat sa akin? Ang mga reseta ng antidote ng mga lason na ito. Hindi ko kukunin ito. Ipapalit ko ito. Binibining Susu. Ang mga landscape painting ng dakilang dinastiyang ay mas mahalaga pa kaysa sa aking luna sa lason. Mas mahalaga pa nga ito. Ito ang unang pagkakataon na nakakita ko ng isang kolektor na hindi ganito kamaalalahanin. Ang taas naman ng kanyang kamalayan. Gamit ang gamot na ito. Xiao Sichuan. Dapat kang mabuhay. General Liu. Prinsipe, tinamaan siya ng lason ng biluo. Bilisan mo, iligtas mo siya. Lason ng biluo. Pangit. Umakit na ang lason. Di hahating araw ay sisira na sa puso ng prinsipe. Nang panahong iyon, wala nang lunas. Kaya bilisan mo na at sumulat ka na ng reseta para sa prinsipe. Ang lason ang pinakamalaswang lason sa buong mundo. Kahit ang banal na manggagamot ay hindi ito kayang gamutin. Ako, isang simpleng manggagamot ng hukbo. Paano ko kaya ito magagamot? Maliban kung ano. Maliban kung may lunas para sa lason na ito. Pero ngayon, hindi ko naman makuha. Tingnan mo, ito ba ay lunas para sa lason? Mga pinakamapanganib na lason at kanilang mga reseta. At mayroon pang mga panglunas na reseta. Napakaganda. Hindi ko inisip na ang mga Diyos ay may kakayahang maglula. Ang prinsipe ay kasalukuyang nahawa. Agad niya itong ibinigay sa amin. Pakiprepara na ang gamot para sa kanya. Ang bait ng Diyos, gagawa na po ako ng gamot. CJ! Naging maayos na. Nailabas na ang lason. Magaling. Susu. Si Sichuan ay ganap ng gumaling. Wala ka nang dapat ikabahala. Muli mo na naman akong nailigtas. Magaling, Xiao Sichuan. Dapat kang maging labis na maingat. Ngayong taon, alam mo ba? Bakit ngayong taon? Hindi ko pwedeng sabihin. Basta tandaan mo. Kailangan mong maging sobrang ingat ngayong taon. Mag-ingat ka talaga. Ang sinabi ni Susu. Susundin ko ito ng tapat. Patayin. Well, Lord, Your Highness. 200,000 sundalong Xiongnu ang dumating bilang reinforcement. Inaatake na nila ang Liangsheng at Tongsheng. Sinabi na sa akin ni Kimeng, walang dapat sayangin na oras. Magpadala agad tayo ng mga sundalo bilang suporta. Prinsipe, kailangan mo bang personal na pumunta? Pero hindi pa gumaling ang iyong mga sugat. Mas mabuti pa siguro na ako na lang ang magdala ng mga kawal. Malayo ang pagitan ng 2 lugar. Natatakot ang Benji sa Xiongnu. Ang malinaw na atake ay nakatungkol sa 2 pakpak. Ngunit sa katunayan, kailangan pa ring atakihin ang Yancheng. Kailangan mong manatili rito. Wala nang malubhang problema si Sichuan. Malayo ang linking at Tigrisdet sa isa't isa. Di makakapagkomunika agad. Ngunit ang tulong para sa 2 lungsod ay napakahalaga. Kailangan personal na pumunta si Sichuan upang muling dalhin ang tagumpay kay Susu. Si Xiao Sichuan. Ang sugat niya ay hindi pa gumaling, ngunit kailangan na niyang lumaban muli. May paraan ba para matulungan siya? Sandali. Kung tungkol sa malalayong labanan, parang mayroon pa akong isang bagay na hindi ko na ibigay sa kanya. Xiao Sichuan, hintayin mo ako. Pulbos, pagkain. Ang aking mga agila ng Han sa silangan, bilis ng paghahatid ng mensahe, ay mas mabilis pa kaysa sa kabayo. Xiao Sichuan, maghintay ka na lang ng kamatayan. Prinsipe, iyon ay isang haidongking na pinalaki ng mga Xiongnu. Patungo iyon sa direksyon ng Yucheng. May panganib sa Yucheng. Mayroon silang haidongking. Ang banal na bagay na ipinagkaloob sa akin. General Yang, tama nga, lalo ng mga Xiongnu, na umatake mula sa 2 gilid ng sabay. Antayin mo ang aking utos. Nasunod, Ginoo Yang Jun. Nakakapagtataka, kaya nitong makipag-ugnayan. Para itong isang mahiwagang komunikasyon sa malayo. Magaling nga ito. Isang banal na bagay na kaloob ng mga Diyos sa atin. Maghihintay ako at gagantimpalaan ko ito ng tagumpay. Ang mga general ng hukbo ng Haring Ling ay naririyan. Naririyan. Sumunod kayo sa akin at patayin ang kalaban. Bakit kailang kabilis ang kanilang mensahe? Bakit kailang kabilis? Tama. Para bang ang pagbabago ng ayos ng hukbo sa 3 lungsod. Para bang iisang tao lang ang gumagawa. Xiao Sichuan, inaasahan ko pa lang pala na magagawa mo ito. Tara na. Kahan, nalaman ko na. Ayon sa balita, may isang bagay si Xiao Sichuan na kayang makipag-ugnayan sa mga Diyos. Kaya pala paulit-ulit na nakakalusot sa panganib. Kaya pala, ang hukbong ito ni Haring Ling, wala pang 20,000 sundalo. Paano kaya nila ako matatalo? Na may 500,000 magigiting na kawal? May kayamanan pala. Pumunta ka na. Ano man ang paraan. Dapat mong makuha. Ang kayamanan. Opo. Ano ba itong nakasulat? Hindi ko maintindihan. Bakit nagre-recruit ng sundalo ulit? Oy, Ter. Anong nakasulat sa anunsyo? Ang prinsip ba ang nagre-recruit ng sundalo? Ang tulad mo noong nakaraan ay nakakagawas ng
30 kilo ng bigas bawat buwan. May mga pagkain pa sa lungsod. Hindi mo alam. Kami po, ay galing sa tagtuyot na bayan ng Liangsheng. Maraming namatay doon dahil sa gutom. Kaya kami nagtataka, kung bakit may pagkain pa sa Yuche. Dahil mayroon kami. Ang Diyos Diyosan ay nagbibigay ng biyaya. Lahat ng ito ay kaloob ng mga Diyos Diyosan. Pagpalain sana ang hukbong pangmilitar ni Haring Ling at Lo Tagumpay. Umalis na tayo. Ginoo. Mayroon nga kayang Diyos Diyosan sa lungsod na ito. Bobo, karamihan ay mga taga-kinatsang na nagpapakita lang ng kaalaman. Tara, tingnan natin sa unahan. Prinsip, ang mga Xiongnu ay nakaistasyon sa 30 milya mula rito. Mukhang, hindi na sila basta-basta aangkin ng lungsod. Ang hukbo ng mga alipin ay natalo na ng 2 beses. Sa pagkakataong ito, kaya balila, agad na susuko. Malamig at mahirap ang hilaga. Wala silang nakuha na pagkain sa pagsalakay na ito. Tiyak na hindi sila susuko. Baka, may iba silang plano. Gusto ba nilang nakawin ang ating mga Diyos? Sa totoo lang, ang mga Hun, talagang hindi madali. Narinig ko na ang mga nomading ito ay kulang din sa pagkain tuwing taglamig. Kaya sila nakikipagdigma. Noong unang panahon ang daig, gusto ko ring magbukas ng kalakalan. Ngunit hindi ito pinapayagan ng korte. Pero ikaw pwede. 放心去做，有我帮你啊，兄弟，以后大家再也不用等着，还能成为一家人。从一家人，苏苏果然身怀天下。既然这样说，那德昌就试一试吧。 Hello, bibili ako ng 1,000 kati ng bigas. Binibinong susyo. Hindi ba't bumili ka ng 500 libra kanina? Bakit mabilis na naman at bumili ka pa ng marami? Wala akong magagawa, kasi dumami na ang kumakain. Lima. Malasakit po. Talagang pagkain. At higit sa lahat, pino ang harina. 2,700 yuan limang. At ganito ka pino. 5 numero. 5 numero, ibig sabihin ba, may mga Diyos sila? Lumang kalye. Sabi ng Khan, mayroon silang isang kayamanan na parang 5 estatong palayo. Kunin na lang natin ang bagay na yan. Di ba? Bago. 27 milyon lima. Ang mga ito ay magiging sa atin. Huminto ka. Umalis na kayo. Hindi ko inaasahan. May mga daga palang Xiongnu na nakapasok sa lungsod. 2 daga mula sa mga Xiongnu ang pumasok. Sabi, ano ba ang pakinino sa pagpasok sa lungsod? Patayin niyo na lang ako. Wala akong sasabihin. CJ, 5. Hindi ko akalain na ganyan kayong katikas ng tulong. Itulungan ko na lang kayo. Biruan lang naman iyon. Hindi ko inaasahan. Talagang hindi ka natatakot mamatay. Ang ating prinsipe, hindi naman pumatay. Nandito siya para tulungan kayo. Tulungan kami. Tama. Sa taglamig na ito, maaari kong ibigay sa inyo 1,000 kilo ng bigas at bubuksan ko ang kalakalan. Basta't 10 taon kayong hindi maglalaban. 1,000 dyan na pagkain at ang pangako na makipagkalakalan sa amin. Ikaw, hindi mo kami niloloko, di ba? Ang pangako ko ay kasing halaga ng 1,000 gintong ingot. Hindi ako tatalikod sa salita ko. Kahan, narito ang alahas ni Xiao Zhechuan. Kung ipapasa natin ito sa korte, tiyak na ipapataw ang parusang kamatayan kay Xiao Zhechuan. Tanga. Mayroon na tayong 1,000 gin ng bigas. Tayong mga alipin. Marami ang hindi na kailangang mamatay. At ano pang digmaan ang lalabanan? Pumayag naman ang Khan sa negosasyon. Mapagkakatiwalaan ba si Xiao Zhechuan? Ang kanyang tapang at kabagsikan. Mas malakas pa siya kaysa sa kanilang korte. Yung prinsipe nila, mas mahina siya. Pero, sa kabilang panig ng prinsipe nila, nahihirapan sila. Huwag mong ipaalam sa kanya na tayo nakikipag-ayos. Para na rin itong tulong kay Xiao Zhechuan. Opo. Ito ay hiniram ko sa librarian. Kasunduan sa kalakalan. Lubos at ganap. Tingnan mo ito. Salamat, Sushi. Ang taong gumawa nitong kasunduan ay isang anghel na. Talaga namang, napakamaalalahanin. Zikawan, pupunta na ako para makipag-usap sa mga Xiongnu. Siyempre naman, ang halaga nito ay katumbas ng isang painting ng landscape. Pero ikaw naman ang nagbigay niyan. Maari nang sabihin na gamit ng gusto. Sigurado si Director Liu hindi inasahan na darating ako ng ganitong kabilis para maghatid ng mga larawan ng kabundukan at ilog. Director Liu, narito ako para maghatid ng mga larawan ng kabundukan at ilog. Opo. Susu, talaga bang nais mo na ipagkaloob ng walang bayad ang larawan ng bundok at ilog na ito sa akin? Nakakahiya naman. Tingnan ko ang iyong galaw. Parang hindi ka naman nahihiya Aray. Hindi ito dahil sa takot. Baka lumipad ang handang-handa ng manok. Tara na. Ibinigay ko sa iyo ang pinakamagandang sa. Susu. Noong huling pumunta ka dito, kumuha ka ng ilang mga sinaunang aklat. Nabasa mo ba lahat? Dalawang kopya, mula sa hangganan ng lupain. Wala nang digmaan. Wala nang paglalaban. Tapos na ang lahat. Curator Liu, mayroon pa po kayong mga bagay mula sa dinastyong Dayu. Mayroon bang kaugnay ng mga sinaunang aklat? Wala namang problema. Gusto ko sanang manghiram. Susu, paano mo nalaman tungkol sa kasaysayan ng dinastyong Dayu? Ganito ka interesado.
Sound of Igro. Sound of smacking lips. Ang inyong mga ninuno. Hindi ba mga ina ko ng dakilang dinastyang Yu? Oh, hindi dahil sa akin yon. Ang desis ko, na may kaugnayan sa dakilang dinastyang Yu. Nakatagpo nga pala ako ng isang larawan ni ikapitong Prinsip Xiao Zhechuan. Isang painting na aking ginawa. China. Ng bansa. Eksakto, kamukhang-kamukha ko. Great Liu, pwede ko bang dalhin itong larawan? Siyempre. Paano? Pakaliwa ng kaunti. Pakanan ng kaunti pa. Easy Liu. Okay, tingnan mo. Tama ba ito? Halos. Ano ang ginagawa niyo, Ginoo? Lord. Malapit na naman po ang bagong taon. Iniisip ko ng lahat na hindi po sila makakauwi ngayong taon. Kaya napagpasyahan na lang po naming mag-itip ng kotlet sa kampo. Para na rin pong pagdiriwang ng bagong taon. Mga mandirigma, nagtiis kayo ng hirap. Sa pagtatanggol sa hangganan, tatandaan ko ito sa aking puso. Pagkatapos ng ilang panahon, ang kasunduan natin sa mga hui ay iaabot na sa kabisera. Maaari na kayong umuwi at makasama na ang inyong mga pamilya. Napakaganda. Malapit na pala ang bagong taon. Sakto, magbibigay ako ng mga regalong pamasko sa kanila. Xiao Zhechuan, may gusto ka pa bang makuha? Wala nang ibang hinihiling si Zhechuan. Ang tanging hiling ko lang ay katahimikan ng mundo. Kung makikita ko pa ulit si Susu, ito na ang sapat na para sa buong buhay ko. Bundok. Xiao Zhechuan, gusto ko rin naman sana kitang makita. Pero, hindi kayang magpadala ng buhay na bagay ang batya. Ikaw at ako, siguro iliban na lamang sa mga sulat, ay hindi na tayo muling magkikita. Pag-ibig. Ang Diyos ay nagbigay sa atin ng regalong pangbagong taon. Bilisan mo at tingnan mo. CJ, balik na tayo sa kampo. Sabi ng Diyos, handa niya ito para sa inyo. Ang regalong pangbagong taon. Malapit na. Diyos ko, ang unang magbibigay sigurado ay ang prinsipe. Hindi ko alam kung anong magandang bagay ibibigay ng Diyos sa prinsipe. Ano kayang magandang bagay? Palaging paborito ng mga Diyos ang prince. Siguradong ibibigay nila kayo'y ang pinakamagandang regalo. Prinsip, inaabangan mo rin ba? Kahit anong ibigay niya sa akin. Tinitiyak ko na pahahalagahan ko ito. Agham ng medisina at pag-aalam ng katawan. Ito ay tila ang pinakamahalaga, na nawalang kasanayan sa pag-aalam ng katawan. Salamat sa mga Diyos. Ang aklat ng medisinang ito, magsasanhi ito ng malaking pagbabago sa buong bayan. Balang araw, tiyak na maililigtas ko ang mas maraming tao. Ang saya. Paano? Bakit hindi ang prinsip ang unang dumating? Paggamot sa sakit at pagliligtas ng buhay. Dapat lang. Ito ay isang kagamitan na ibinigay sa akin ng mga Diyos. Sinabi niya na ito ay tinatawag na dumbbell. Kitang-kita, magagamit ito. Ang isang mandirigma ay dapat na masipag sa pagsasanay. Himeng, huwag kang maging tamad mula ngayon. Tiyak na pag-aari na iyon ng prinsipe. Ito. Ang Diyos ay napakabuti. Paano niya nalaman na masakit at matigas ang lig ko? Parang wala naman. Wala namang gamit ni Prince. Sue. Ano bang karapatan ko? Hinihingi ko sa iyo na iba ang pakikitungo mo sa akin. Kahit ang mga Diyos ay nakakalimot. Normal lang yon. Tama ba ako? Susu. Ginoo. OTG. Diyos, wala pa pong regalo sa bagong taon. Sumulat ka po at hingin sa kanya. Ang umiiyak na bata ang makakakuha. May makakain ka lang ng candy kung ganoon. Ano-ano ba nang pinagsasabi mo? Totoo nga si Wang Tiao. Ang bait-bait sa iyo ng Diyos. Kailangan mong magbukas ng tanawin. Kailangan mong magbukas. Ibibigay niya ito sa iyo.
回王爷。 Hindi ba't ito ang Snow Lotus ng Tianshan? Sabi nila, isang bulaklak lang ito bawat 1,000 taon. Napakahirap itong anihin. Kailan mo ito kinolekta? Sige na, ang mga mandirigma sa labas. Hindi ba naghihintay na magpaputok ka ng paputok? Bakit hindi ka pa umaalis? Ay naku, ang aking utak. Dapat magmadali na ako. Prinsip, mamaya, sabay-sabay tayong manonood ng fireworks. Akias, ETG 3 Georgie. Eto Virgi. Malapit na ang bagong taon ni Susu. Natapos ko na rin sa wakas. Hindi na sayang ang mahaba-habang panahong ginugol ko sa paghahanap ng impormasyon. Ang regalong ito ay tiyak na magugustuhan ni Xiao Zechuan. Puso. Puso. Naku, pinaghihintay ko siya ng matagal. Baka magsulat siya at pagalitan ako. Ano ito? Susu. Malapit na ang bagong taon. Wala akong maibibigay na marami, Zed. Kaya isang bulaklak na Tianshan Snow Lotus ang ibibigay ko sa iyo. Sana'y maging maayos ang lahat sa iyo. At sumaya ka sa bawat taon. Marami na akong regalong naibigay. Siya lang pala ang nakaligtaan ko. Nagbigay pa siya sa akin ng regalo. Xiao Zechuan at Xiao Zechuan. Ikaw talaga. Wala na akong masabi. Bansa. Buti na lang at hindi pa lumalagpas ng hating gabi. Xiao Zechuan. Naghihintay na tanggapin ang iyong regalong pangbagong taon. Ginooang Lord. May paputok na. Halina't panoorin natin. Halina't panoorin natin. Papunta na ako. Sound effect. Sound effect. Xiao Zechuan. Natupad na ang iyong wish para sa bagong taon. Kahit na nasa painting lang. Pero may tuturing na rin nating pagkikita ito. Ang wish ko. Tinupad mo para sa akin. Xiao Zechuan. Maligayang bagong taon. Maligayang bagong taon. Ay naku. Ang ganda, tingnan mo. Distrito. Bakit mag-isa lang doon si Prinsipe? Ang boring naman niyang mag-isa doon. Tatawagin ko siya. Hindi naman kailangan ng prinsipe ng iyong pagsama. Anong ibig mong sabihin? Abay, syempre. Ang mahal na hari ay may kasama ng minamahal. Huwag mo na akong takutin. May babae ba sa kampo? May pangarap si Haring Xiang. Ang Diyosa man ay maaaring may pag-ibig din. Sige na, magsalita ka na. Mga salitang maiintindihan ng tao. Sa tingin ko, ikaw, ay mas angkop sa pagpapaputok ng mga paputok. Kamahalan, ang templo ng Diyos ng araw. Malapit nang matapos. Ngayon, kulang na lang ang larawan ng Diyos. Hala! Ito ay ang larawan ng Diyos. Muling gagawa ako ng isa. Hindi pwedeng gamitin ito para sa paggawa ng rebulto. Bakit? Sa tingin ko maganda naman ito Dahil nga sa napakaganda nito, kaya ayaw ibigay ng Ginoo. Sige na. Ngayon, matatag na ang hangganan. Pagkalipas ng ilang panahon, agad tayong babalik sa Beijing. Mayroon ba kayong nais na gantimpala? Talaga bang makakabalik na tayo sa Beijing? Ang tanging hiling ko ay makasama ang pamilya ko. Ang iba ay wala nang pakialam. Kamahalan. Ano po ang kahilingan ninyo, kamahalan? Ako. Nais ko lamang ang kapayapaan sa buong mundo. Katulad din ng nais ng Diyos. Your Highness. Your Highness. May isang sugo mula sa palasyo na nagdadala ng utos. Tara na. Tindahan. Sa utos ng langit.
Ipinahayag ng emperador. Ang hukbong Lingwang ay may karangalan dahil sa pagtataboy sa mga kaaway. Kaya't iniutos niyang ang mga commander ay pumunta sa kabisera upang tanggapin ang gantimpala. Ngunit, ang ikapitong prinsipe, si Xiao Zhechuan, ay may masamang balak. Hindi pinansin ang utos ng korte at ang kasunduan sa pakikipagpayapaan. Ang utos ng emperador at nagkasala ng pakikipagsabwatan sa kaaway. Harris, agad na ipadala sa kabiserang lungsod para sumailalim sa pag-usip. Inintos. Ginuugaw, paano maaaring magtaksil ang prinsipe sa kaaway? Ako po. Susunod sa utos. Makipag-ayos, para rin sa ikabubuti ng dakilang Yu. Utos ng hari. Utos ng hari. Mayroon pa bang peke? Lalaban ka pa? Isasama na kita sa pagkukulong. Hulihin. Hoy, Susu! Hindi si Xiao Zhechuan ang namatay sa hangganan. Ano? Hindi si Xiao Zhechuan ang namatay sa hangganan. Namatay siya sa lungsod. Xiao Zhechuan, huwag na huwag kang pupunta sa kabisera. May balita na mayroong mahika sa hukbo ng Prinsipe Ling, na kayang magdulot ng mga bagay mula sa wala, mga supply sa hangganan at mga damit para sa taglamig. Mga ganitong mahahalagang bagay. Hindi ko alam, ako'y hindi sigurado. Maaari ko kayang makita kayo? Opo, Ginoo Gonggong. Isang chismis lamang po ito. Kung totoo nga ang ganitong bagay, paano naman ito mapapasok sa ating hukbo? Tama, tama. Ang mga iyon ay mga kasinungalingan. Anyway. Sa gitna ng taglamig na ito, bakit hindi mo itago ang paliguan? Yay! Hindi ba't si Haring Ling? Hindi ba araw-araw naliligo? Sa tingin ko, ang banal na bagay sa hukbo. Ito ang batya. Tawagin mo. Dalhin mo ito palayo. Eunuch Gao. Ito ay isang karaniwang paliguan lamang. Simple lang ang mga gamit sa kampo. Hindi na kailangang ayusin pa ito ng bongga. Eunuch. Eunuch. Totoo ngang hindi ko pa nakikita. Ang isang bathtub na kasing laki nitong treasure chest. Eunuch Gao. Kimeng, pigilan mo siya. Ano na kinakain mo? Pumunta kay Lolo. Kakain lang si Kimeng kanina. Kumain ng isang piraso. Ng biskwit lang. Enye. Xiao Zhechuan. Huwag kang masyadong magdiwang. Ako, ang inyong lingkod, ay tiyak na mahanap ang kayamanan. At ihahatid ito pabalik sa kabisera. Upang sugurin ang mga ksungno. Bakit hindi nagpadala ang inyong hukuman ng mga tao? Ngayon ay nalaman na ang kayamanan ay narito. Nagpadala nga sila ng mga tao. Tapos, ano naman ngayon? Xiao Zhechuan. Hindi mo kayang talunin ang prinsipe. Tara na. Anong gagawin natin? Dinakip ang prinsipe. Swerte. Ang gabay ng Diyos. Hindi ko pa man nakikita ay kinain mo na. Tapos ngayon, kung hindi ko kakainin, ang balde na ito ay dadalhin din. Hanggang ngayon, wala na tayong magagawa kundi magpatuloy at tingnan kung ano ang mangyayari. Prinsipe. Prinsipe, ano na ang gagawin natin ngayon? Magpupunta ka nga ba talaga sa kabisera? Ang prinsipe, tiyak na hindi ka mapapatawad. Bahay. Ama. Kumusta na ang batya? Huwag kang mag-alala. Nandoon si Kimeng na nagbabantay. Huwag mag-alala, Wang Ye. Tiyak hindi mabibigo niyang Jun. Bakit wala pang sagot? Wala kaya siyang masamang nangyari? Ipon. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng maghintay na lang ng ganito. Malaki. Mabagal. This is a guess, given the context. The Chinese characters are unclear. 15 katao ang gagamit ng maliit na ospital. Malaking gusali, electric bike, bisikleta, bisedekano. Pupuntahan ko po kayo agad. May mahalaga akong tanong na nais itanong sa iyo. Pakibigyan ng pagkain. Ang mabuting tao ay may magandang gantimpala. Pasensya na. Ito lang ang meron ako. Maliit na bata. Sa ikatlong araw, sa hating gabi, matutupad ang iyong pangarap.
Makikilala mo sa Dai Dynasty. Ang taong gusto mong makita. Si Yao Zichuan. Sa ikatlong araw, sa hating gabi, maaari na akong pumunta sa dakilang Liu Dynasty para makita ka. At siya ay isang Diyos. 神庙降临了，太好了！ Kiang. Si Yao Zichuan. Natupad na ang iyong wish ngayong bagong taon. Kahit nasa painting lang. Pero may tuturing na rin nating pagkikita ito. Ang wish ko. Sunod na eksena. Paano ka napunta rito? Bakit kailangang mag-alsa sa bilangguan? Ang prinsipe ay isang Diyos. Ang Diyos ay bababa na sa ating dakilang dinastya. Ano? Lumabas na kayo. Ako mismo ang sasalubong sa Diyos. Sino ang nakasakit sa inyo, Dr. Liu? Si Eunuch Gao. Pumasok siya at ang mga tauhan niya. Mahina ang pagtatanggol namin, kaya't nakuha ni Eunuch Gao ang paliguan. Pagkalipas ng 3 araw, bababa na ang mga Diyos. Pero ang paliguan ay nasa kamay na ngayon ni Eunuch Gao. Nung mga panahong iyon, gagawa kaya sila ng masama sa mga Diyos? Ano kaya ang gagawin nila? Hindi naman siguro. Nung panahong iyon, siguro si High Eunuch ay mapaparusahan pa ng mga Diyos. Pulbos. Hindi. Hanapin mo. Sa loob ng 3 araw, dapat mong mahanap ang batya. Aray. Ano ito? Ano iyon? Kanina lang, yung bagay na yon, bigla na lang lumipad sa ulo ko. Ano kaya ito? Bakit ganyan kay ba? Maharli ka ama. Mukhang damit ito, Damit nga ito. Napaka-iskandalo naman ito. Pati ang mga babae ay hindi nagsusuot ng ganyan. Ano na naman kaya ito? Ang mga bagay na ito ay pawang nagmula sa batya na lumipad. Aba. Si Yao Zichuan, ibibigay ko muna ang ilang damit at mga gamit sa bahay mamaya. Pakisalang naman, ha? Sabi pa, hindi ito kayamanan. Ang nakasulat sa sulat na ito, marahil ay iyon, ang makapangyarihang Diyos. Basta ang prinsipe. Nakuha na natin ito. Ano pa kayang mahihirapan pa tayo? Dali. Iligpit na natin ang mga banal na bagay na ito. Ingatan ninyo ang lahat ng ito. Pagdating ng mga Diyos, ako ang unang inupo sa kanyang harapan. Sundalo ni Haring Ling, sundin ninyo ang utos. Lahat kayo, sumama sa akin para habulin ang mga Diyos. Lola, ano ang Diyos? Ito ay sa mga oras ng ating pangangailangan. Nagbibigay siya ng pagkain sa atin, para tayo'y mabusog at mainitan. Ang Diyos na makakapigil ng digmaan. Pupunta rin ako. Bata ka pa. Masyado ka pang bata. Pag lumaki ka, saka ka pumunta. Maglakbay na. Sumakay. Kamahalan, 3 araw at 3 gabi na kaming humahabol. Sa wakas ay naabutan din namin sila. Si High Eunuch at ang mga kasama niya. Nasa unahan na. Malapit na ang oras. Dapat nating makuha ang paliguan bago dumating ang mga Diyos. Kunin natin ang paliguan. Opo. Tara na. Sumunod kayo. Mag-ingat kayong lahat. Ito ang iisang natatanging kayamanan sa buong mundo. Bilisan. Palibutan ninyo sila. Sa wakas, nahanap ko na rin kayo. Ibalik mo na ang paliguan. Aba, ihahatid ko ang mahalagang bagay pabalik sa kabisera. Utos ito ng Emperador. Si Yao Zichuan, susuwain mo ba ang utos ng hari? Ito ba'y utos ng ama naming hari? O utos ng prinsip? Alam mo naman ang sagot. Sugurin ninyo. Ang aking kayamanan. Sabay.
Sa panahon ng panganib ng dinastyang Dayu, kung makakamtan ang awa ng mga Diyos, bigyan ang mga mamamayan ng pagkain at damit, ibigay sa mga mandirigma ang kaligtasan. Ang ikapitong anak ng emperador, si Xiao Zhechuan. Ihandog ko ang aking buhay bilang sakripisyo. Ito, ang biyaya ng Diyos. Wala kaming maibabalik. Ang kwintas ay alaala ng reyna ng Zhechuan. Naway hindi ninyo kami itakwil. Pagbalik na namin sa korte, sasabihin ko sa ama ko na magpagawa ako ng templo para sa inyo. Hindi ako Diyosa. Lin Susu ang pangalan ko. Isang karaniwang babae lamang ako. Mag-order ako ng 20,000 set ng mga pang-itaas na pangtaglami. At 1,000 piraso ng mga sweater na may cotton lining. 5,000 pares ng botas. Boss, gusto ko ng 2,000 piraso ng mga maliit na solar heater na ito. Mga solar generator. Kailangan agad. Ang Diyos, ibibigay pala niya sa atin ang araw. Siawalan Adjustable Temperature Heater. Siawalan Adjustable Temperature Heater, Shanghai Hoshingen. Hindi tayo pababayaan ng langit, Hukbong Lingwang. Manghina ang gawa ni Zeke. Walang larawan ni Susu. Ang handog ko ay batay lamang sa aking guni-guni. Ayon sa aking guni-guni, sana'y masayang kaarawan, Susu. Pagpalain kayo ng kalusugan taon-taon. Kayong dalawa ay mabubuting anak ng pamilya. Mabubuti ring anak ng aking dakilang yugo. Walang dahilan kung bakit may dapat mamatay. Dapat ako mismo ang manguna at lumabas ng lungsod. Itim na armadong hukbo. Samahan ninyo ang inyong prinsipe sa paglabas ng kuta upang salubungin ang kaaway. Opo. Patayin. Patayin. Kamahalan. Unahin mo na ang pag-alis. Ano na mga kalokohan yan? Ako ang hari na naglabas sa inyo rito. Kaya natural lang na ibalik ko kayo. Iiwan na ba tayo ng mga Diyos? Mabuti na rin yun. Ganito. Kaya hindi niya alam na malapit na akong mamatay. Ngunit sayang. Wala na akong pagkakataon. Para makita ka pa. Tungkol. Wala na ba? Talagang paraan para magkita tayo? Phew. Xiao Zhechuan. Pupunta na ako sa'yo. Tapos na. Nasira ang banal na kahon. Ngayon ang mga Diyos ay hindi na muling bababa. Paano nangyari ito? Dakpin ninyo silang lahat para sa akin. Paano nangyari ito? Wala na ba talaga akong magagawa? Nakita mo na ba siya? Kung may Diyos man. Pakiusap ko. Pahintulutan mo akong makita siya. Ako si Xiao Zhechuan, humihiling sa langit. Pahintulutan mo akong makita si Susu. Kahit na kailangan kong mamatay. Ito ang aking kahilingan. Susu. Ako ito. Dumating ka nga talaga. Dumating na ako. Special. Na. Cha. Tatlo. Tahimik.